Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippinize. So, ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol naman ito sa, alam niyo na, yung pinaka-hate or ano ba, basta, bansang China, ano. So, ang video ito ay mula kay YT Amazing Stories. So, meron itong pamagat na yari na dalawang Chino nasawi matapos tugisin ng Taiwan Coast Guard ang barko ng China. Nako po, Diyos ko. So, ano naman kaya ito, men? So, bago natin simulan, YT Amazing Story, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoise. Sa mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito, yari na dalawang Chino nasawi matapos tugisin ng Taiwan Coast Guard ang barko ng China. Naku po! So, again, YT Amazing Stories, Filipinoise, like, comment, share, subscribe, start. YT Amazing, subscribe nyo yan. Ayon sa report na inilabas ng ABC News sa kanilang official website, ito lamang buwan ng Hulyo taong 2024, sinabi ng Taiwan na isang barko ng Chinese Coast Guard ang sumampa sa isang bangkang pangisda ng Taiwan noong Martes bago ito idirekta patungo sa isang daungan sa mainland China at hiniling na pakawalan ng Beijing ang bangka. Ang Tachinman 88 ay hinarang ng dalawang barko ng China noong Martes ng gabi malapit sa kapuluan ng Kinmen na nasa malapit sa baybayin ng China pero kontrolado ng Taiwan ayon sa pahayag ng mga otoridad ng Taiwan sa dagat. Nagpadala ang Taiwan ng 3 barko upang iligtas ang Tachinman 88. Ngunit naharas ng 3 barko ng China ang isa sa mga barko na malapit sa bangka at pinagsabihan na huwag makialam. Nako. Itinigil. So, isa din to, men. Isa din to sa dapat natin tingnan, ano, kung bakit, hindi naman siya talaga sumunod sa yapak, ano, kundi, ano ba, tawag dyan, gayahin natin yung katapangan ng Taiwan. Can you imagine Taiwan sobrang lapit nila sa China? Diba? Pero hindi pa rin talaga sila nagpapatinag. I think 1 million times na atang sinabi ng China na lulusubin nila yan pero hindi naman nila ginawa, diba? So, sana dyan tayo kumuha ng tibay at lakas ng loob. You know? Lang Taiwan ang paghabol upang maiwasan ang paglala ng tensyon nang malaman na may paparating pang 4 na barko ng China. Nako. Pinapakiusapan ng Coast Guard ng Taiwan ang mainland China na iwasan ang mga hakbang na makakasira sa relasyon ng dalawang panig at agad na pakawalan ang barko at ang mga tripulante nito. Nako. Ayon sa mga ulat, 6 na tao ang nasa barko kasama ang kapitan at 5 manggagawa. Nasa mga 20 kilometro ang layo ng bangka mula sa Xinjiang sa mainland China nang harangin ito ng Chinese Coast Guard. Grabe. Inaangkin ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang self-governing Taiwan at sinasabing dapat mapasailalim ang isla sa kanilang control. Demanding, di ba? Demanding na demanding. Minala sila. Ayaw magpasakop sa kanila ng Taiwan. So ngayon, kahit nakalahi nila, wala. Di ba? Inuogags nila. Nako. Regular na nagpapadala ang Chinese military ng mga eroplanong pandigma at mga barko patungo sa isla at nagdaos ng isang malaking exercise noong Mayo na kinabibilangan ng 12-dosenang sasakyang panghimpapawid at pangdagat. Okay. Regular na pumapalaot ang mga mangingisda mula sa Taiwan at China sa tubig malapit sa kapuluan ng Kinmen. Ang lugar na ito ay kilalang pangingisdaan at dahil dito, madalas na nagkakaroon ng sagupaan ang mga mangingisda mula sa dalawang bansa. If ever men na hindi talaga magwagi yung China sa pagsakop sa Taiwan, masusunog ba yung nila, yung 9-dash line nila? Liliit ba yun? 'Di ba? Kasi parang na-cover sila ng Taiwan eh. Baka yan din yung dahilan kung bakit eager talaga yung China na 'di ba? Na tawag diyan, kunin yung Taiwan. Nitong mga nakaraang buwan, kapansin-pansin ang pagtaas ng tensyon sa lugar dahil sa pagdami ng mga barkong Chinese. Kabilang ang mga sand dredgers at mga bangkang pangisda na pumapasok at naglalayag sa rehiyon. Ang presensya ng mga barkong ito ay nagdulot ng takot at alalahanin sa mga mangingisdang Taiwanese. Noong Pebrero, isang insidente ang naganap kung saan 2 mangingisdang Chinese ang nalunod habang hinahabol ng Coast Guard ng Taiwan malapit sa baybayin ng Kinmen.
Diba? Ang trahedya Doon nakakalungkot siya, no? Kasi syempre, sino ba namang, tawag dyan, sasaya kapag merong nasawi. Pero, yan, knowing na sobrang lupit nga nila na bansa, di maiwasan ng ibang tao or yung mga kinakalaban nilang bansa na parang medyo magsaya or yung tipong deserve nila yan. Something like that, diba? Kasamaan din naman kasi nila eh. ito ay naging sanhi ng galit at pag-aalala mula sa panig ng China. Bilang Sila tugon, magalit. pinataas ng Beijing ang kanilang mga patrolya sa nasabing karagatan upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga mangingisda. Ang karagdagang presensya ng mga barkong Chinese Coast Guard at militar sa lugar ay lalong nagpalala sa sitwasyon. Nako. Ayon sa mga ulat, ang pagtaas ng presensya ng mga barkong Chinese sa nasabing tubig ay nagdudulot ng dagdag na alalahanin at tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ganyan naman talaga yung strategy ng China eh. Mostly dinadamihan nila yung presensya nila sa tubig. Pero yun, kung ano lang talaga, kung titindig ka lang talaga, hindi naman talaga uubramin eh. 'Di ba? May mga ibang bansa naman din na talaga na parang pinapalaga na din nila yung China. Like, paulit-ulit kasi yung strategy nila eh. So wala na bang iba, wala na bang bago China? Habang patuloy ang insidente ng mga paghabol at pagkakaaresto, ang relasyon ng Taiwan at China ay patuloy na nalalagay sa alanganin. Ayon sa report na inilabas ng Focus Taiwan sa kanilang official website nito lamang buwan ng Hulyo taong 2024, sa loob ng 24 oras mula alas 6 ng umaga noong Lunes, natukoy ng Ministry of National Defense na may 19 sasakyang panghimpapawid at pandagat mula sa People's Liberation Army na nagpalipad at naglayag sa paligid ng Taiwan. Ilan sa mga eroplano ng People's Liberation Army ay lumapit ng halos 47 nautical miles mula sa kilung na Lapit na, 47 na lang. Grabe. malapit na sa teritoryo ng Taiwan. Ayon sa MND, napansin din nila ang 13 panghimpapawid na sasakyang militar ng China na nag-operate sa paligid ng Taiwan. Sa mga ito, 10 ang tumawid sa median line ng Taiwan Strait at pumasok sa Air Defense Identification Zone ng Taiwan. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng alarma at pag-aalala sa mga otoridad ng Taiwan, ayon sa datos na ibinigay ng MND noong Martes. Sa pahayag ng ministry, lumapit ang 10 sasakyang panghimpapawid ng China ng halos 47 nautical miles o 87 kilometers mula sa Keelung, isang port city sa hilaga ng Taiwan. Ang Air Defense Identification Zone ay isang lugar kung saan pinapayagan ng batas ng isang bansa na tukuyin at subaybayan ang mga paparating na banyagang eroplano. Bagaman, hindi ito Ganyan yung China. Sila na yung some kind ng trespass. Sila pa yung some kind magrereklamo ngayon kapag ganyan. Kunyari, tutukan ng Taiwan yan or sundan ng Taiwan or asitahin ng Taiwan. Sila pa yung magpi-play victim dyan. Diba? Ganyan din yung ginagawa ng China sa Pilipinas eh. Papasok-pasok sila sa teritoryo natin. Tapos kapag haharangin natin or dadaanan natin sila, pinapalabas nila na tayo yung matigas ang ulo. Di ba ang lala ng mindset nila? ng teritorial na himpapawid ng bansa batay sa international na batas. Sa parehong 24 hours period, natukoy din ng Ministry of National Defense ang 6 na sasakyang pandagat ng People's Liberation Army sa malapitang tubig ng Taiwan. Dahil sa patuloy na pagtaas ng militar ng China sa rehiyon, mahigpit na binabantayan ng depensa ng Taiwan ang kalagayan. Bilang hakbang na tugon, nagpadala sila ng Combat Air Patrol Aircraft, Coastal Missile Systems at mga barko ng Navy. Noong Setyembre 2020, nagsimulang maglabas ang Ministry of National Defense ng araw-araw na bilang ng sasakyang panghimpapawid at pandagat ng People's Liberation Army na nakikita sa paligid ng Taiwan. Dahil sa patuloy na Ang dapat lang talaga dito sa China, minis, pagkaisahan natin, like sabay-sabay natin silang ireklamo ba? Tingnan lang talaga natin kung may pa sila. 'Di ba? Kasi wala astanggad talaga sila eh. Ay nako, ewan ko ba sa bansang to? as ng mga paglabag kung saan ang mga eroplano ng China ay tumawid sa median line ng Taiwan Strait. 'Di ba? Ang ganitong mga insidente ay nangyayari halos araw-araw. Sa isang pulong, kasama ang mga miyembro ng US-China Economic and Security Review Commission ng Kongreso ng Estados Unidos, sinabi ni Pangulong Lai Ching-te na patuloy ang pagpapalakas ng China ng kanilang militar sa loob at labas ng Taiwan Strait at Grabe. South China Sea.
Pinangunahan ni Lai ang pangako ng Taiwan na maging responsable sa pamamahala ng relasyon sa pagitan ng mga panig at magtulungan upang mapanatili ang kasalukuyang kalagayan sa Taiwan Strait at rehiyon ng Indo-Pacific. Ayon sa report na inilabas ng The Print sa kanilang official website, nito lamang Taiwan monitoring military drills by People's Liberation Army in East China Sea. Yes, talaga no. Taiwan monitoring. O, di ba? Buti pa yung Taiwan, sobrang lapit nila. Pero dinidare talaga nila na banggain yung bansang yan. Yung ganting bansang yan, di ba? Dapat dito tayo humugot ng ano talaga lakas ng loob Kasi I think yung China is ano sila Since sila yung pinakamalaking bansa dito sa Asia, hindi sila sa Asia pala. Since sila yung ano ba, yung sa dito sa may parte ng ano South China Sea yung ano or South China Sea kuno. Since sila lang yung malaking bansa. Wala. Iniisi-isi lang tayo. 'Di ba? Pero ang totoo, hindi naman sila makapalag sa Vietnam, Malaysia, Indonesia. 'Di ba? Wala silang ibang magawa kundi ano lang talaga, pananakot. Pero yung Pilipinas, grabe, masunurin yung Pilipinas Kapag tinakot ng China, takot agad 'Di ba? Pero meron ng improvement kasi syempre sa administrasyon natin ngayon, nilalabanan naman na natin. buwan ng Hulyo taong 2024, inanunsyo ng Ministry of National Defense ng Taiwan noong Huwebes na masusing binabantayan nila ang malakihang mga pagsasanay militar na isinasagawa ng People's Liberation Army sa East China Sea ayon sa ulat ng Taiwan News. Ang mga pagsasanay na ito na kinabibilangan ng mga pagsubok sa mga bagong armas ay magtatagal hanggang Biyernes. Dahil sa mga pagsasanay na ito, naglabas ng mga babala sa paglalayag at mga limitasyon sa himpapawid sa rehiyon. Noong July 2, naglabas ng babala ang Zhejiang Maritime Safety Administration para tiyak ng mga coordinates sa estuary ng Quintang River. Sinabi na mula alas 4 ng umaga ng Miyerkules, July 3 hanggang alas 6 ng gabi ng Biyernes, July 5, magkakaroon ng military exercises na may live fire at ipinagbabawal ang pagpasok sa lugar sa panahong ito ayon sa Taiwan News. May live fire pa. 'Di ba? Iniiyakan nga nila kapag ano lang simpleng maritime exercises lang yung may live fire pa. Wala, manginginig talaga yung itlog ng mga yan. Isang mamahayag na Vietnamese na si Duan Dong ang nagbahagi sa X na ang mga pagsasanay ay malakihang operasyon. Binanggit niya na ang southernmost point ng prohibited zone ay mas mababa sa 100 nautical miles o 185 kilometers mula sa hilagang kanlurang bahagi ng Taiwan. Nako. Dagdag pa rito, sinabi ng Ministry of National Defense na masusing binabantayan nila ang mga pagsasanay at pagsubok sa dagat ng mga bagong armas. Yan. Ayon sa ulat ng Taiwan News, binanggit ng ministry na naglabas ang China ng mga limitasyon sa himpapawid noong Huwebes upang magbigay daan sa taunang live fire drills ng Eastern Theater Command. Sa isang post sa Facebook noong July 1, ibinunyag ng dating kapitan ng Navy ng Taiwan na si Liu Lishi na ang aircraft carrier ng China na Fujian ay nakatakdang sumailalim sa ikatlong yugto ng mga pagsubok sa dagat. Ang mga pagsasanay at pagsubok na ito ay bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng militar ng China na naglalayong palakasin ang kanilang kakayahan sa dagat at himpapawid. Grabe din kasi yung yung tawag dyan, yung pandigma ng China pagdating sa dagat Pero yun nga, kahit nasabihin natin na malaki yung nila, yung pandigma nila, kung pagtutulungan naman sila ng napakaraming bansa, anong silbi niyan, di ba? Biruin mo 17 bansa yung galit sa China. Can you imagine that? Do you think makakaya niya yan? Di ba? Tapos yung ibang bansa pa na galit sa kanya, hindi rin basta-basta. Di ba? Yun lang Japan Di ba? Amerika pa. Wala na. Base sa ulat mula sa Shanghai Maritime Safety Administration, sinabi ni Liu na ang mga pagsasanay ay naglalayong tugunan ang mga pagkukulang na natukoy sa nakaraang pagsusuri. Ang focus ng pagsasanay ay sa dual ship operations kasama ang Type 901 Fast Combat Support Ship na Hulunhu. Layunin din ng pagsasanay na paghandaan ng mga hamon gamit ang nakalap na karanasan. Tungkol sa pag-iensayo ng paglanding ng eroplano na nakabase sa aircraft carrier, sinabi ni Liu na gaya ng Shandong aircraft carrier sa nakaraan, magsasagawa ito ng mga touch and go maneuvers sa simula
at posibleng isasagawa ang aktwal na mga paglanding sa susunod na bahagi ng pagsasanay. Nako. Ang touch and go maneuvers ay nangangahulugang pansamantalang paglanding ng eroplano sa deck ng carrier bago ito mag-take off muli nang hindi nagpapatigil ng lubusan. I think yung tawag dyan, yung gamit ng touch and go is para yun, magsanay sila nga na parang parang mag-refuel lang or mag-reload lang ng mga bala, 'di ba? Something like that siguro. If ever na nasa akto na sila, 'di ba? Well, ganoon naman talaga min. Sobrang laking tulong naman talaga ng mga exercises dahil nga sa mga ganyan. Para if ever na magkaroon nga ng gulo, wag naman sana, is handa na sila or alam na nila kung ano yung gagawin nila. Pangit naman yung kumpleto ka nga sa kagamitan pero hindi mo naman siya nagagamit sa mga exercises, 'di ba? Mas mahirap kasi kapag ka-akto na 'di ba? Of course may mga samkain mali-mali diyan. So yan din yung iniiwasan nila. Sa unang bahagi ng araw, iniulat ng Ministry of National Defense na may 30 sasakyang panghimpapawid ng militar ng China at 8 pandagat na sasakyang pandigma na nakitang pumapalibot sa Taiwan. Grabe din namin Ayon yan. sa kanilang ulat, karamihan sa 30 sasakyang panghimpapawid, 19 sa mga ito ang tumawid sa median line ng Taiwan Strait at pumasok sa hilagang, timog kanluran at timog silangang bahagi ng Air Defense Identification Zone ng Taiwan. Ang pinakahuling pangyayari na ito ay bahagi lamang ng sunod-sunod na mga insidente na nagpapakita ng pagtaas ng tensyon ng China sa mga nakaraang buwan. Ang China ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang military activity sa paligid ng Taiwan, kabilang ang Ano namang tawag diyan? Ano namang silbi ng mga pag-aano ng China kung sobrang dami naman nilang kalaban, di ba? Dito mas nagkakamali yung China kasi ang akala niya dapat marami kang mga bala or magpalakas ka lang. Kaya mo nang kontrolin ang buong South China Sea or Indo-Pacific, di ba? Hindi niya alam na yun nga gumagawa na siya ng napakaraming kalaban, men. regular na pagpasok ng kanilang mga eroplano sa Air Defense Identification Zone ng Taiwan at pagdaraos ng malalaking pagsasanay militar malapit sa isla. Ito ay nagdudulot ng pag-aalala sa Taiwan na patuloy na binabantayan ang bawat kilos ng militar ng China. Mula noong 1949, ang Taiwan ay nagkaroon ng independenteng pamamahala na hiwalay sa China. Grabe. Gayunpaman, 1949 pa ha. So ano na ba? 49, 50, 51 years, 51 plus 24, 25, 75 years ba? 75 years ago na humiwalay yung Taiwan. Tapos ngayon, nag-i-illusion pa rin yung China. Correct me if I'm wrong ha, doon sa 75 years. Diba? Tapos ngayon, gustong-gusto talaga ng China na mapabalik sa kanila yung Taiwan, which is napakalabo na. Siguro kung maganda yung pamamalakad ng China, why umalis ang Taiwan, di ba? For sure, hindi aalis yan. Kung may naramdaman silang mga kabulastugan, wala silang magagawa, kundi bubukod talaga sila. Yung China siguro parang Vietnam ba? Tuloy. itinuturing pa rin ito ng China bilang isang bahagi ng kanilang teritoryo at patuloy na itinataguyod ang hangaring muling pagkakaisa kahit pa sa pamamagitan ng puwersa kung kinakailangan. Tigas din kasing ulo ng bansang yan eh. Ay nako. So yun lang naman mga kanoisis. So ang video ito ay mula kay YT Amazing Stories. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe. So kita nyo naman yun. Sobrang tagal na pala min. 1949 pa. Tapos ngayon hindi makamove on yung China. 'Di ba? Can you imagine that? Gustong-gusto niyang pabalikin sa kanila yung Taiwan pero hindi nila magawa. Wala yung Taiwan may sarili silang utak eh. Matatalino din yung mga Taiwanese eh. Palag na palag din. Kaya ayun, medyo nahihirapan talaga yung yung China. I think mga ilang taon na nakalipas mula nung nagbanta yung China diyan eh, pero wala pa rin namang nangyari, 'di ba? Kasi yung China maingat din sila. I think alam nila kung ano yung pagkakamali nila eh. It's just nagpadala lang talaga sila sa greed nila. 'Di ba? Tayo nga Pilipinas, 'di ba? Kahit na naipanalo na natin sa arbitral 'yan, wala eh.
nakikipagmatigasan pa rin. Kaya siguro since gano'n naman talaga parati yung ginagawa ng China, bakit pa tayo magpapasindak sa kanila, 'di ba? 'Di ba? Kasi kung gugustuhin nila yung Taiwan, matagal nang nabawi nila 'yan, eh. It's just wala talaga, puro lang sila salita. Yung Pilipinas naman, yung mga kapwa Pilipino naman natin na mga pro-China, wala. Takot na takot agad. Di nila alam na yung China is gusto lang ding ano, makatawag siya. Gusto lang ng China na takutin tayo para syempre hindi na rin sila gumastos, di ba? Sa pagpapasunod sa atin. Tapos yun nga, hindi naman basta-basta susugod yan kasi meron nga tayong some kind evidence. At alam nila yan kasi naipanalo nga natin. Tapos yung ang counter lang naman nila doon sa ano sa claim natin nung nanalo tayo is more on dapat hindi daw ano yung sa arbitral wala daw yang bilang something like that. O ba't ka pa nagkipag-agree na dalhin natin yan sa ano 'di ba? Sa international. Tapos hindi mo rin lang pala irerespeto yung desisyon. E paano kung kayo yung nanalo diyan? E di hari-harian kayo ngayon. Mas grabe siguro yung dadanasin ng Pilipinas if ever na panalo nila yan. 'Di ba? Kasi paninindigan talaga nila eh. Na ganto, ganyan, amin to, amin to. Buti na lang talaga, hindi nila naipanalo. Mabait pa rin talaga yung Diyos sa ating mga Pilipino, di ba? It's just, wag naman sana in the near future, kung merong mapalit na administrasyon, wag naman sana yung pro-China. No? Kasi ang pangit nun, baka babalik na naman tayo sa zero. So alam nyo na, this coming election, wag niyong iboto yung mga pro-China. Kung ayaw niyong masakripisyo yung mga teritoryo natin. Ano. So yun lang naman. Again, this video is from YT Amazing Stories. Original video link in the description box below. Panoorin nyo yan, isubscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo rin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. So that's it. Thank you so much for watching. Filipinizes out.